Kapag nawasak ang pamilya, pinakaapektado ang mga bata. Para kasi silang naiipit sa nag-uumpugang mga bato. Kapag ang dalawang dating nagmamahalan, hindi na nagkakaunawaan, sino nga ba ang pinakaapektado? Sa videong ito, makikita ang kasagutan. Kung saan may isang bata nagmamakaawang sumama sa kanyang ama. Ihatag siya. Nariyang sumabit pa sa balikat nito. Hinihila ang kanyang damit, pero ang kanya namang ina, pilit siyang kinuha. Bailang, ayaw pa ko na. Ipilit. Ihatag siya. Ang mga magulang kasi ng bata, naghiwalay na. Sa huli, ang bata isinakay na ng kanyang ina sa police mobile. Sana hinayaan na lang yung bata kung saan siya gusto sumama. Kawawa naman yan. Grabe yung nanay, di man lang inisip yung mararamdaman ng anak. Bakit pumayag yung tatay na kunin? Di niya pinaglaban anak, sa kanya naman sumama yung bata. Kapag hindi na nagkakasundo ang ama't ina, kanino nga ba talaga dapat mapupunta ang mga bata? Ang lalaki sa video, tiga Pontevedra sa Capiz, si Joglas. Masakit yan. Mula nung maliit yan, di ko pinabayaan yan. Nawala ako sa isip. Ihatag siya. Nablangko ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagsimula raw ang lahat nung nagkalabuan sila ng ina ng mga bata na itago natin sa pangalang Mirna. Kaya kinuha na raw nito sa kanya ang dalawa nilang anak. Una, ang 5 taong gulang na tawagin na lang nating si Trisha. Pati na ang 6 na taon nitong kuya na itago natin sa pangalang Paul. Bailang, ayaw pa ko na. Ipilit. Ihatag siya. Wala po talagang alam yung bata na kukunin siya ng nanay. Hindi na ako nagsalita, hindi na ako umimik. Sabi ko sa ex-wife ko, kunin mo na lang. Kampante naman akong ibabalik niya naman sana sa akin. Masaya raw ang pamilya ni Joglas noon. Pero kinalaunan, ito'y nagkalamat. Noong time na yun, nasa Manila ako, yung mga anak ko, tinakas niya. Nakipag-live-in siya dun sa lalaki na niya. May hindi sila pagkakasunduan ng lalaki, nag-decide siya na umalis abroad. Hanggang si Mirna nagtrabaho abroad at kay Joglas inihabilin ang pag-aalaga sa dalawa nilang anak. Sa una, hirap kasi hindi ko panano talaga yung pag-aalaga ng bata. Lalo dati nung maliliit pa sila, mas tutok yung nanay sa kanila eh. Masaya rin po sir kasi kahit na mahirap kami, magkasama kaming 3. Banana. Gali si Papa ka. Hi. Yala ko hindi ko labay love gali si Papa. Alam mo galing si Papa? Yayakap yun sa'yo, sasakyan ka, halik-halikan ka nun. Tindog. Yung banding namin nun sayaw eh. Tsaka picture lang palagi. Habang ang anak naman niyang si Paul, napakalambing daw. Halos lahat ng hilig ko po, kuha niya po sir. Tuwing umaga, ginigising ako niyan. Inihila yung buhok ko para tumayo. Tapos sasabihin sa akin pa, kape ka na pa, kaon ka na pa. Mabalik lang si Papa. Mabalik si Papa, mabalik man si Papa karon sa gabi. Dali na. Kaya ganun na lang ang iyak ni Paul nung kuhanin siya ng kanyang ina. Bailang, ayaw pa ko na. Ipilit. Ihatag siya. Masakit. Kasi hindi ko na sila makikita araw-araw. Wala lang sumasalubong sa akin tuwing umuwi ako. Pero naaayon ba sa batas ang pagkuha ng ina sa kanyang mga anak? Palayo na. Dito namin nalaman na sina Joglas at Mirna hindi pala kasal. Since hindi sila kasal, yung anak nila ay tinatawag na illegitimate child sa ilalim ng ating family code. Unfortunately for the father, sole parental authority ay ibinibigay sa nanay. Ang nangyayari, merong proseso. Hindi yung ganung napaka-traumatic yung experience.
Kasi dito sa pinapakita, yung tatay hindi magpapakita ng emosyon or kung sino man yung kukuhanan ng bata. Ang tendency, makikita ng bata, bakit mo ko ni-reject? Galit ka ba sa akin? Walang explanation eh. Yung possibility na baka mamaya pagdating ng pagkakataon na ganito, mas maging rebellious yung bata dahil kasi naging unresolved yung conflict. Dapat silang dalawa nag-uusap. Pinapakita na kahit na magkahiwalay sila, walang yung galit. Nandun yung assurance na kahit na sabihin mo magkahiwalay tayo, magulang pa rin ako. It will be very difficult because in the first place, they were not married. Ang pinakamagaling talaga, kunin sa mabuting usapan. Because the law really grants sole parental authority to the mother. Kumbaga, ang posisyon ng tatay ay nakikiusap lamang siya na baka bigyan siya ng visitation rights or shared custody. Pero yun talaga ay depende sa consent ng nanay. Pwera na lang nga kung sa isang sitwasyon na talagang neglected yung bata sa custody ng nanay, then pwede siya mag-file ng kaso sa korte para bigyan siya ng custody ng bata. Usap-usap po kami ng MSWDO, Bausi at saka ng police. May settlement po kami sa bata na dapat maghiraman kaming dalawa. Friday, hiramin ni Douglas yung bata. Sunday afternoon or Monday morning, balik ng asawa. Noon ang agreement nila. Ayon kay Douglas, 9 na buwan na niyang hindi nakakasama ang dalawa niyang anak. Nakausap ko pa sila last February through video call. Tatanong sila kung kailan ko sila pupuntahan. Gusto na nila umuwi dito sa bahay. Bigla nga ako nalungkot eh. Pero yung babae hindi nagbigay ng exact address na pwede puntahan ni Douglas. Ang sabi lang ng wife, ako na lang ang mag-contact sa'yo, hindi na sila malocate ni Douglas. So tinago na niya ang bata. Nagbayular siya ng kasunduan nila. Sobrang sakit po sir. Ngayon po, bala ko po ilaban yung karapatan ko lang po. Kahit yung visitation rights ko lang po sa mga bata. Na masilip ko po yung sitwasyon nila every week. Sinubukan naming kunin ang panig ng pamilya ni Myrna, pero tumanggi silang humarap sa kamera. Bata tana, hindi na sang bata sang iban. Pag-istorya ka sa akon, muna man lang ako napangayo si mo, wala na ako ibang ganyan ginapangayo. Dadyan ako kung diyan na lipay. Biyan mo ni mawing umbra sa akon. Hello, papa ninyo. Muli lang muli sa balayan ni Papa, kaya baliw muli mga muli. Naulatan si Papa. Dani, makita mo na kamuliwat. Angga, kamo ni Papa. Sa away ng mag-asawa o ng nagsasama, walang ibang kawawa, kundi mga bata. Bailang, ayaw pag na. Ipilit. Gatag siya. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.